Babayan, ako po ang reporter na ipinadala dito ng GMA7. Saludo sa mga reporter na matatapang na sumusunod sa sumusugod sa bagyo. Yan po ang takbo ng tubig dito mga kapanalig. Kung nakikita nyo, dire-diretso po hanggang doon sa baba. Doon na dyan sa lugar nyo. Pag sinabing lumikas na kayo, lumikas na po kayo. Wag na natuloy ka. Nag-aalala kami. Sabi ko, ano kaya nangyari doon? Naku po, babalik na naman tayo sa simpleng buhay niyan. Inuubos nyo na yung mga pulutan. Ay, bakit? Maingay. Hindi, anong negosyo gagawin niya? Simulan nang magbulitan kasama si Nuy TV. 4:34 na umaga. Ngayon na nagsimula yung lakas ng ulan. So, sa tingin ko ito na yung bagyo mga kapanalig. Lakas. Dito ako natulog sa labas. Kasi para maiba naman, medyo naboboring ako sa loob ng kwarto kagabi. Kaya dito ako natulog habang nanonood ng TV. Medyo nag-worry lang ako kaya nagising din ako agad. Tignan natin kung gaano kalakas to. Time check 6:45 na po. Yun, malakas pa rin ang ulan. So nagising ako ng mga 4. Nag-i-start na yung lakas ng ulan. Si Utol mga 3 na gising siya, malakas na rin yung ulan. Ang iniintindi lang namin ngayon, si Kuya Boy kasi ang sabi niya ngayon tutuloy siya. Chinachat ni Utol hindi nagre-reply. Kumbaga nag-aalala kami sa nag-aalala kami sa motor, hindi kay Kuya Boy. Baka mamaya lumubog yung motor eh. Hindi, joke lang. Sana nasa magandang kalagayan siya ngayon. Kasi baka mamaya bumiyahe siya ng 4. Baka hindi umuulan sa Nabotas. Kasi kahapon pa umuulan daw doon. Dito hindi pa naman. Baka nagkabaliktad. So sana naging maayos lang yung biyahe niya. Update na lang namin kayo mamaya kung ano nangyari. Diba? Sa bagay, pag nabasa yun, may buntot naman yun, lalangoy na lang yun. Sirena yun eh. Ayan na. Yun, natutuwa lang ako sa Battlelec hanggang ngayon kasi kanina pa malakas yung ulan pero may kuryente pa rin tayo. Wala namang problema kahit lumakas yung ulan. Sabi ko nga, kompleto naman tayo sa flashlight, generator, power bank. Inom muna tayo ng pinakuloang luya ni Utol kanina. May ulam pa kami dyan, yung ulam namin na kalabasa kagabi. Nandyan pa din. Hindi naman kami kumain ng kanin, kalabasa lang. Pero may tira pa kasi ang dami nga. Sarap. Hanggang ngayon hindi pa rin nag-reply si Kuya Boy. Sana nasa maayos siya, no? Labas muna tayo. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung kalagayan ng ating lugar ngayon. So mga kababayan, ako po ang reporter na ipinadala dito ng GMA7 sa Calaca, Batangas. Diba, pakita ko lang yung way ng tubig dito mga kapanalig pag umuulan kung saan pupunta. Katulad nito na wala pa tayong
alulod. Ayan, katulad dito. Ay, may wala pa tayong pinaka tubo pababa dito. Ayan po, pag tumutulo dito rumirekta yung tubig pababa. Kaya kung makapansin nyo dati, yung pinagawa ko doon na nilagyan natin ng sako, lumubog mga kapanalig no, gumuho. Kaya kailangan meron talaga siyang bato na matibay na ilalagay natin yung pinaka retaining wall. Sa part naman na to, wala namang problema kahit wala pa tayong pinakatubo dito sa alulod kasi meron na tong harang. Ito yung lumang lumang pinagawa ko dati, yung dating maliit na bahay lang sana pero lumaki nga. So kaya matibay-tibay na yan mga kapanalig. Dito lang nag-i-stay ang tubig, no? Yan po. So para nagkakaroon tayo ng mini ilog dito pag umuulan. Kaya kailangan talagang i-project na natin na masemento itong harapan. Pero sa ngayon, ang uunahin muna natin mga kapanalig ay yung nababanggit ko nung nakaraan pa na bumili na nga tayo ng materyales, no, para doon. Ito nilagyan na nga ni Utol ng kanal dito mga kapanalig, no, para tayong reporter ngayong umaga na to. Yung tubig dito naman dumidiretso pababa at may mga tanim naman dyan kaya walang problema. Ang problema ito lang sa part na to na wala pa tayong tubo. Bato na naman yung pinag-anuhan niya, pinagbabagsakan, pero yung dadaluyan ng tubig ay ito po yung sinasabi namin na bumababa yung lupa mga kapanalig. Kaya kailangan itong part na to ay maharangan na talaga, no? Tapos pag ganito, para kahit yung tubig ay bumaba dyan, may nakasuporta pa rin mga kapanalig, no? Ang inaalala nga talaga ni Daddy na pag nahukay itong pinakabundasyon na to dahil sa tubig ay yung bigat mapupunta dito lahat. So pwede, may tendency na mahati nga yung bahay. Inulit ko lang mga kapanalig kaya kailangan maagapan talaga para yung pinakatungtungan ng pundasyon ay solid pa rin at matibay. Magagawa na po yan, kaya huwag kayong mag-alala. At ako po ayan po ang kalagayan dito ngayon mga kapanalig. Ayos naman siya, matibay naman ang pagkakalapat ng bahay na ito, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Pero syempre yung mga pwedeng mangyari dapat nating agapan yon, dapat natin gawin. Makinig tayo sa mga taong nagpapayo sa atin tulad nga ni Daddy, dahil maalam mo si Daddy mga kapanalig. Marami na siyang experience sa paggawa at alam niya yung mga bagay na dapat para mas tumibay ang isang bahay. Kaya dapat tayo makinig dyan. Napalalagyan ko na rin ng ng tubo mga kapanalig pababa. At magkakaroon na tayo ng mga linyahan o kanal para sa kung saan tatakbo ang tubig pag umuulan. Yan po ang kakalagayan ng panahon dito mga kapanalig. Maraming salamat po sa panonood at hintayin nyo na lang po ang update. Kahit umuulan, nagtitrip pa rin tayo. At kahit umuulan, kailangan maging lang tayo, kalmado. Tignan lang natin yung mga pwedeng mangyari, diba? Yan po, dumidiretso dito yan Gusto nyo ko kaya? Yan, ito yung tubig. So kailangan talaga magkaroon tayo ng mga kanal-kanal dito. Ito yung ginawa namin kahapon ni Utol nga na kulungan. So dumidiretso dito yung tubig, kaya kailangan magkaroon tayo ng kanal. Ito may mga harang na naman yan, katulad yung hagdan na yan, pinakasuporta na yan, semento na yan, tsaka yung pinakita ko nga sa inyong semento pag ganon, o tawag doon hollow blocks, no? Pinakaharang na sa pader yan. Kaya wala namang ganong problema. Ang magkakaproblema lang dito, yung pinapangarap nga nating space dito mga kapanalig ay naaano ng tubig dahil dito buwabagsak, kaya nagkaroon nga nito. Ito mga kapanalig ay hindi po original na lupa para lang po sa mga bago lang dito sa channel ko. Baka sabihin nyo nagkaroon ng landslide o Ito po kasi ay sinadya po namin. Nilagyan ko lang siya ng pinakasako. Pinalagyan ko lang. Pinatrabaho ko yan sa mga bata na mga taga dito at pinapatag ko na ganyan. Mga panahon na yon, gusto ko kasi mapatag to. Magpe-fiesta kasi noon. Gusto ko malaki yung space ng mga tao, natatambayan, naiinuman, nakakainan, kaya pinagawa ko to. Ang problema, nung nagkaroon ng malakas na ulan, ay ayun na nga, ang tubig ay bumagsak dito at medyo gumuho itong gilid. Yan. Ito mga part na yan, hindi original itong tubig na to Ay, hindi original yung tubig yung lupa na to. Ito po ang original dyan, yung mga yan, binakbak namin. At ayan po, ito na po ang kulungan ng ating crayfish. Napunta na tayo sa crayfish na topic So kailangan din talaga na may bubong ang ating crayfish. Katulad nito, pag umuulan, mapupuno mga kapanalig yung kanyang kulungan.
So yung tubig na nakakondisyon para no sa crayfish ay magbabago. So magbabago din yung yung kondisyon ng tubig. Maaaring mamatay nga yung ating crayfish pag gano'n mga kapanalig. No? Wala pa rin si Kuya Boy Tahol ng tahol yung aso pero wala namang bumababa. Kamusta na naman kaya si Kuya Boy? Para tayong reporter dito Saludo sa mga reporter na matatapang na sumusunod sa sumusugod sa bagyo. Basa. Si Utol sa taas. Ganyan talaga para makapag-update tayo at makapagbigay tayo ng report sa mga kababayan natin na mga nag-aalala sa ating kalagayan. Alam ko syempre marami nagtatanong ng mga subscriber kung kamusta na ba kami dito. Dahil alam nyo naman pag umuulan dito ay hindi basta-basta mga kapanalig, malakas at kami ay nasa bundok. Kaya maraming salamat sa pag-aalala. Pero hindi pa po tapos ang ating report dahil akyat pa po tayo sa bandang kubo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang lagay. Tara! Tara! Papakita ko sa inyo kung anong lagay ng ating lugar ngayon habang umuulan mga kapanalig. Dahil itong isang parting ito ay plano ko na nga rin pong palitan ng yero. Dahil ngayon po ay ito na nga po ang kalagayan ng ating kubo Ayan. Sa part na ito mga kapanalig, kung mapapansin ninyo ay nagtutuluan na po ito sa gilid. Dahil butas na po yan ang gilid na yan. Pero sa gitna, ayos pa naman mga kapanalig at nandito ang ating mga alaga na hindi sila nababasa dito at safe na safe. Yan wala pa naman tulo dito sa mga katulad lang yan sa gitna. Meron mga sample na ganyan, may mga tumutulo na ganyan. Pero hindi pa naman sobrang dami. All goods pa naman tong ating yero. Hindi pala all. Hindi na ganong kalahatan na ayos. Pero may mga part na talagang butas na. Pero kailangan na rin palitan kasi tawag dito, makalawang. So hintayin nyo po ang pagpapalit namin dyan mga kapanalig. Pero yung aming pinakakubo na bigay ni Kamario ay goods na goods pa rin. Dahil may mga takip po yan na tawag dito, tolda. Ito po yung aming babakbakin sa susunod na araw. Ito pong mga yero dito mga kapanalig na pangsamantala namin nilagay nila Daddy Oms dati. Babakbakin namin yan, tapos ayusin namin yung pagkakalagay ng yero at yung mga pamakuan. Dahil maglalagay nga rin po kami ng tungko. So sisirain na namin yung dating lababo at papalitan namin ng tungko. Yan, ito yung dating nagamit namin. Papalitan na po namin yan para kahit umuulan ay pwede kami magluto-luto dito. Wala kaming intindihin sa tulo ng tubig at wala kaming intindihin na baka may tumatagas din doon. Kaya ayusin na po namin yan at magiging maganda na yung pinaka lababo dyan para hindi lang kami palagi sa loob nagluluto mga kapanalig. Meron rin kaming choice, meron rin kami pagpipilian na lilipatan kung gusto naming maiba naman yung ambience o maiba naman yung pwesto na ang aming lulutuan. Kasi etong bumuong nababaklasin namin mga kapanalig. Yan na po. Ayusin lang namin yung pagkakalagay niyan. Tapos yung pamakuan. Kung napapansin nyo, baliktad yung pagkakalagay kasi pangsamantala lang naman po yan yung nilagay namin para hindi lang po kami maulanan o mainitan sa loob. So pangsamantala lang yan, kaya ayusin lang namin siya. Yan na po ang takbo ng tubig dito mga kapanalig. Kung nakikita nyo, dire-diretso po hanggang doon sa baba. Balik na tayo dahil maaga pa. Baka magkasipon na naman ako. Hindi pa nga ganong gumagaling. Pero okay lang yun para sa inyo mga kapanalig. Binigay ko kung ano ang report dito ngayon sa Kalaka, Batangas. Maraming salamat po. Balik na tayo sa bahay. Basa na ako. Ayan, lakas ng yan ang lagay ng panahon dito ngayon. Woo! Tugod! Nasaan na kaya si Boy Pacho? Kahit nakakapag-alala rin si Boy Pacho. My goodness, sana nasa magandang kalagayan lang ang ating kaibigan at makarating siya ng maayos dito. At ang reporter po ay ginutom. Kaya iinit ko ang ulam na aking niluto kahapon, katulong si Utol. Nandito po ang kalabasa na masarap. Nakikita nyo naman po na napakadami pa. Kaya kasyang-kasya po to sa amin hanggang kahit mga hanggang lunch, kasya pa to eh. Pero may mga ulam pa naman kami dyan na pwedeng lutuin. Pero sa ngayon, kailangan muna natin siyang initin. Para bagay sa panahon mga kapanalig. Gusto ko lang magpaalala sa ating mga kababayan, mga kapanalig,
Basta pag nalaman nyo na delikado na dyan sa lugar nyo, pag sinabing lumikas na kayo, lumikas na po kayo. Wag na pong matigas ang ulo. May mga ibang kababayan kasi tayo na papilalikas na hindi po sila nakikinig. Kaya bandang huli, ang naging resulta, nagiging kapahamakan pa po. Ang mga bagay-bagay po ay napapalitan. Pero ang buhay ng tao ay hindi po. Kaya kung kayo nasa medyo malapit kayo sa dagat o ilog na kailangan nyo na lumikas na po kayo. Okay? Tapos pag maganda ng panahon, pwede nyo naman pong balikan yan, yung mga ari-arian nyo, ang mahalaga, safe po kayo, di ba? I-save nyo na po lahat. Basta pag mga ganitong panahon, i-save nyo na po yung mga mahalagang dokumento at kung ano-ano man yung mga mahalagang bitbitin para kung sakaling may mga ganito pangyayari, isang bitbitan na lang at makakapunta na kayo sa lugar na safe. Ganun po ang discard dun mga kapanalig, no? Bakit ko nalaman? Napanood ko lang din. So kailangan nakikinig tayo sa mga news, nakikinig tayo kung ano ba yung mga magagandang gawin, no? At yun ay i-apply natin sa sarili natin at sa buong pamilya natin pag may mga ganitong bagyo. Pwede naman reporter. At yung isang reporter po natin ngayon ay nag-e-edit pa ng kanyang vlog nandito sa taas. At ine-enjoy niya ang lakas ng ulan dahil ang ganda pakinggan, ang ganda panoorin doon, no, sa may bintana. Ano tol? Pag kaya ka na dito ininit ko na. Alright, wag muna natin istorbohin yung ating isang reporter na kasama. Isang reporter na papanood na din mga kapanalig. Pag may mga ganitong bagyo, talagang ginagawa namin dito, charge namin lahat. Power bank, cellphone, lahat ng pwedeng i-charge na mapagkukunan natin ng power. So, para makapagano na rin tayo. Tawag dito, ready tayo sa kung ano mangyari. Tapos nagre-report na rin ako kay Dang at sa mga taong pwedeng pagsabihan yan na ganito ang sitwasyon, na okay naman kami dito para hindi sila mag-alala. At syempre, sa inyo din, dapat makapag-update kami mga kapanalig, no? Tulad yan ang sabi ko kanina, alam ko na iniintindi nyo rin yung kalagayan namin dito sa Kampanalig kung okay lang kami mga kapanalig, no? Kaya maraming salamat sa inyo. I love you, Muama Chup Chup. Kahapon pa ganito ang ilaw mga kapanalig, pa blink-blink siya, no? Pa kindat-kindat, pa kislap-kislap. Masaya lang ako na hindi siya talagang nawawalan ng power. Kumbaga lumalaban pa rin siya. Hindi nga katulad dati na konting ulan lang, konting kidlat lang, wala na agad na kuryente. Magaling talaga. Goods ang Battlefield ngayon nag-improve. Yan, kumukulo-kulo ng ating masarap na nilagang ginataang kalabasa. Yeah, may kakain na tayo. Bumalik ako dito sa kubo para maglinis ng konti dahil yung mga pinagkuhanan ko ng mga dahon dito ay nagkalat-kalat pa. Opo, tama pa kayo ng pagkakarinig. Ako po ay maglilinis dito dahil po yung mga dahon na mga murado ay yung iba ay nakakalat pa. At mag-exercise lang ako ng konti kaya nandito rin ako sa kubo ngayon. Kaya umpisahan na natin mga kababayan. Let's go! Natuloy ka! Nag-aalala kami! Sabi ko, ano kaya nangyari doon? Sabi ko, kasi namin hindi ko kumparang Yagi-ya ka! Nandiyan na si Kuya Boy sa wakas, dumiretso ka na doon! walang tigil ako lang. Walang tigil? Wala na botas. Dumiretso ka na doon, magpahinga ka muna! Kawawa lang si Kuya Boy. Grabe, akala namin kung ano nangyari. Nag-aalala kami sa motor, hindi sa iyo eh. Ay, salamat. Nandiyan na si Kuya Boy. Ayan si Kuya Boy. Pasok tayo sa loob. Punta natin si Kuya Boy. Tingnan natin. May bakla ba dyan? Ay! Salamat naman. Oo. Alam mo, alalang-alala talaga kami sa motor. Oo. Sa driver hindi gano eh.
Oo, kasi alam ko waterproof ka. Oo, kasi hindi ka tinatabla ng tubig. May tiwala ka naman. Oo, may tiwala. Hindi, tsaka talagang sa motor ako nag-aalala, hindi sa'yo. Uy, Oo. ano ko, yung puno-puno yung bibig ko. Nang alin? Tubig. Bakit? Ang lakas ng ulan. Eh ba, nakanganga ka ba pag mabiyahe? Oh. Pumapasok. Oh. Yung tama ng ulan. Oh. Ah, sa butas. Ngayon ko lang na-gets. Kumain ka na ba? Wisit ka, akala ko. Kumain ka muna, merong ano dito. Nilagang ano, kalabasa. Ay, ano tawag dito? Gitaan, tara na! Hintay ka na. Nagpapapasok ka na naman. Siyempre, kailangan. Nag-reply eh. Hindi dati pa magkano mo. Ayoko sa taas, no? Anong araw na ba ngayon? Kahit kay Tony. Yan eh. Kahit kay Tony. Tony. Owner. Pinsan na yung parang ganyan. Ayoko nga, no? Kakatay sila ng araw yun. Tapos sa linggo, diyan naman may birthday. Puro birthday yan pala na tiyempuan ni ano? Ni Kuya Boy. Sa linggo, hindi naman pwede na. Ah, uwi ka na? Uwi na kami ni JP. Kaso lang, tatawagan ko muna yung charger para mamaya din ako na-ibig. Oo nga. Sabihin mo, Tono, tsaka na muna kasi muulan. Ito? Saka wala naman tayong magagawa kamo kasi si Kuya Boy nandito. Paniinom na naman tayo. Papakunin natin ng ano. Ang ganda nga ng welcome niyo sa akin. Okay. Ito, may nakita ko. Hindi, dapat iinom mo ako kahapon. Ayaw naman ni Utol. Sabi ko, huwag na nga lang. Oo nga, wala iyo. Isang shot lang. Ipulutan pa. Ano yung downy? Downy. Tapos na po kami kumain at pagpapahingayin muna namin si Kuya Boy kasi alam ko po ang tumatakbo sa utak niyan, no, na malamig po dito sa Kampanalig at masarap ang ihip ng hangin. Kita niyo naman po na nagsasalita pa lang ako, kinakapa niya na po yung ano, kahon ng gin. Ha? Anong wala na? Pag naubos yan, may special na mayroon pang ilalabas. Alam mo yung kung ano yun? Ah, Tenga. yung tenga nandoon sa loob. Special kay. Alam ko kasi si Kuya Boy pag bumalik maghahanap yan. Nung nakaraan po kasi yung mga ulo, masyado siya nang hinaya, pinapakita namin na niluluto na namin eh. Sabi, naku po, babalik na naman tayo sa simpleng buhay niyan. Inuubos nyo na yung mga pulutan. Hindi mo kayo special. Inubos nyo na. Eh syempre ilang araw na sa rep yun. Mahirap naman kung tatagal pa mga kapanalig kaya kailangan lutuin na. Nung nakaraan pa kasi plano na ni Kuya Boy pumunta pero laging ano, pigil. Nagbabaha. Nagbabaha. Pero ngayon kahit sobrang lakas ng ulan, sumugod pa rin siya. Ang inaalala niya kasi baka maubos na po yung isang kahon tsaka yung dalawang tenga. Sabi, sayang naman ang pagkakataon kaya sugod siya eh. Pero walang halong biro. Pagkagising namin ng madaling araw, talagang nag-alala naman talaga kami kay Kuya Boy. Dahil syempre, si Kuya Boy, alam naman natin na hindi naman sa ano, hindi pa gano'ng sanay bumiyahe talaga yan ng may bagyo, di ba? Na may... Oo, nag-iisa ka pa. Oo, nag-iisa ka pa, kaya nag-aalala kami. Pero talaga nasa isip ko na tumuloy siya kasi ang Kuya Boy, madaling araw pa lang, nagsasabi na yan na hindi na tutuloy pag talagang hindi siya tutuloy. Eh, hindi nag-reply. Dalawang option lang naman yun, dalawang pagpipilian lang eh. Walang kuryente doon sa lugar at walang signal o kaya bumiyahe na siya kaya hindi makapag-reply. Yun lang naman. Pero masaya ako Kuya Boy kasi nakarating ka. Oo, umulan pa. Kaya ako yung cellphone nasa... Oo, nasa safety. Oo nga. Kaya yun, ayun. Maraming salamat din sa inyong pag-aalala. Yes. Sana totoo yun. Hindi joke lang yun siya. For the vlog lang. Charot. Ha? Alam ko muna alam ko sa isip niya kung nakakapagpunta. Ano? Sabi ko, meron pa kayo. Oh, yun nga eh. Meron pa kayang natira? Anong oras kayo? Kaya so bago dumating si Kuya Boy, naabutan niya ako, nandun ako sa may kubo mga kapanalig at ako'y may ginagawa lang doon. No? At ayan, nandito na siya. Magpapahingayin muna natin, tsaka na natin daldalin kasi alas 4 pa lang ata yan. Bumabiyahe na ng madaling araw at pagod ang kanyang kamay at ang kanyang utak at kanyang katawan. So kailangan niya muna magpahinga. Kuya Boy, ano ka muna? Mag-rest ka muna. Yes. Ay, bakit? Paingay. Hindi, ganun din naman. Hindi, para lang maano ka kasi di ba nialamig ka? Para pag nasayaran, dali lang nasa shot glass dyan, tol. Uy! Ang dami natin shot glass. Ang shot glass siguro namin dati nasa mahigit 20. Pero ngayon kahit isa nawala na. Tingin ako sa taas. Baka sinyalis yan, tol? Na tumigil na tayo sa pag-inom. Sinyalis siya ng ang baba na ng tagay nyo. Nagpapamalit ko.
Dapat kalakalahati Sinyalis na pala yun. Oo, tapos ang bibilin yung baso yung malinaw. Oo, para walang dayaan. Kita yung ano. Oo. Kasi katulad mo, minsan pag di mo na kaya, madaya ka na. Nadadaya. Oo, nadadaya ka na. Oo, kaya kailangan malinaw. Yung dayang ano ginagawa ko Yung hindi bawas. dagdag. Kaya pala kami. Kaya pala si Kuya Boy lasing na, kami hindi pa. Para lakas tumagay. O hindi malapas. Hindi. Dapat siguro ang tagayan ni Kuya Boy, ito ng mangkok. Oo. Di ba ganyan sa ano? Ha? China? Ay, itagayan nila. Pero maliit naman yun, hindi naman ganito kalaki. Hindi, Philippines to Sa bagay. Mas ano tayo sa kanila, mas matindi. Hindi natin. Mas matindi pa. Ay, ibig sabihin, una-una lang. Isa lang ang ibig sabihin niya. Una-una lang magkasakit. Ayok! Hayok! Hindi naman. Sakit. Oo. Basta kailangan kakain lang tayo. Oo, tama yun. Kailangan meron tayong panapin. Kaya hindi araw-araw. Tama. Gabi-gabi. Gabi-gabi. Si Kuya Boy kasi, mga kapalaran, hindi. Minsan lang yan. Pag walang magawa, ganun lang naman. Ano lang yung pampakalma, pamparelax. Ganun lang. Wala nang magawa. Pag wala lang talaga magawa. Yun nga lang. Yun ang mahirap. Kaya JP, ano na? Napag-iiwanan ka na. Tara na. Ayan, ayok yan. Ayok yan. At sana tumigil na nga pong ano. Kasi yung mga materialis nga po dadating na mga kapalalig. Ang plano ko kasi, yung 10 sako, kay Kuya Boy ko ipapahakot. Sa akin naman walang problema kung ano yung nakabuting dyan. Oo. Kahit ilan yan. Mm-mm. Ilang pagtulong ko naman, syempre, Oo. kahit pa paano nakakatulong ako. Oo, tama. Oo. Kaya nga lang, nag-uulan. Ay, oo nga. Muna. Kaya pala chinempo mo talaga umuulan ng pagpunta. Kasi napapanood niya sa vlog na kahit hindi naman siya nanonood. Kala ka, sabi ko na talaga. Hindi niya alam yung mga alagaan natin eh. Oo nga. Nagtatampo pa. Ano yung kaplano yun? Oo ba yan? Oo. Biro mo, nakailang vlog na kami tungkol sa crayfish. Si Kuya, ako. Hindi niya alam kung para saan yung binubuo namin kulungan doon. My goodness. Alam ko. Oo. Tapos ngayon, magtatampo ako kung bakit hindi ka kasali sa negosyo. Charot lang! Joke lang. Ano? Yung kasing negosyo niyo pagpipinsan, puro kaya ako. Oo. Tawagan ko si Oo. Oo. Anong negosyo gagawin dyan? Crayfish din. Kakalabahanin yung pa kami? Hindi pa nga nag-uumpisa. May katunggali na agad. Kailangan agapan pala itong mga to. Dapat gaya mo pala magawa na ng paraan, no? May katunggali agad. Ay, salamat talaga sa Bottleneck, grabe. Hanggang hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ng kuryente. Hindi mo kami binigo. My goodness. Pero usog. Lalo na ngayon kasi nandiyan si Kuya Boy at kailangan namin ng internet. Pero tulad yan ang sabi ko, meron naman tayo generator, kaya okay lang yan. Pero syempre kung talagang adyain na, ay wag naman sana. Wag naman sana. Kaya lang, wala naman tayo magagawa. Oo nga eh. Pero nandiyan na engine oh. Pero ano yung nararamdaman mo ng mga panahon na nasa biyahe ka na? Siyempre, nabotas ka pa lang, umuulan na, tapos nagbabagyuhan. Oo. Surprise interview. Oo. Ano nararamdaman mo? Siyempre, hindi ka pa sanay. Di ba? Hindi ka pa sanay bumabiyahe ng may bagyo. Kanina nag-drop pa. Kulang pa eh. Siyempre may nervyos. Ang nervyos. Kilala nyo naman ako. Meron tayong kaba. Tapos yung nakikita ko basang-basa yung ulan. Malamang basa yung ulan. Basang-basa yung kalsada. Siyempre mag-ingat tayo. Baka tayo yung madulas. Kaya medyo mabagal. Pero pagka ano naman, tumatakbo tayo ng nasa 70. 70. Sakto lang. Pero pahinto-hinto pa. Sa eksaktong oras, anong oras ka umalis talaga dun sa Nabotas? O siguro nasa 4:30. 4:30. Oo. Tapos nakarating ka dito ng mga mag-8 na ata, no? Hindi. Mga ano yun, mga 7. Mga 7 something lang. At least mabilis ka pa rin. Mabilis pa rin. Oo. Nagulat natin kay Limo, sabi niya, nag-chat siya, sabi niya. Kasi nagpaalam ako, alis na ako. Tapos nag-reply. Nandito na ako sa baba. Oo. Kasi election lang ako picture. Mabilis ah. Nagulat din siya, mabilis mo. Alam na Ate Gailing mabagal kayo, no? Tsaka alam niya nga, yun niya, mabagal. Oo. Tsaka umuulan. Mm-mm. Yun ano niya.
Nagulat siya, fitness. Oo, yun naman. At masaya naman kami nakarating ka. At nag-edit ka na ngayon, di ba? Inistorbo lang kita. Oo. Ano tawag dito? Ng vlog. Pagbiyahe natin. Oo. Inano ko lang para malaman din nila kung ano yung nararamdaman mo sa biyahe. Lagi naman ako may nervyos. Oo. Masaya ka naman na nakarating ka. Oo, syempre. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. At sa tayo na nakapunta rito. Okay. Layo mo muna to dahil na ano. Ah, hindi. Ano lang yan? Temptation ba? Di ba ganon? Pag... Oo. Oo. Oo, tama. Pero kung hindi mo kakayanin, Hindi ka sure kung nakatagay na ako. para nakatagay ka ng konti. Hindi, parang nakita ko yung fingerprints mo eh. Nakita ko eh, para nakatagay ka ng konti. Hawakan ko lang kung Ay, nawakan mo lang. Kaya may ano ng finger. Ah, okay. Pero hindi, sabi Oo. ko mamaya, anong oras lang, alas 9. Alas 9. Siguro mga 9:01? 9 mga 9:05. 9:05. Sige na, mag-edit ka muna dyan. Yan, maraming salamat. Maraming salamat. Oo. Kay Kauto at kay Kapanali. Oo. Siyempre, lagi tayong welcome dito. Oo naman. Ano to? Napipilitan lang kami. Hindi, welcome ka pa naman palagi. Lagi tayong welcome. Nag-chat tayo dyan ha. Oo. Pwede ba ako pumunta dyan? Sabi niya, oh, lagi naman open to. Oo. Kaya dati, di ba sabi ko sa'yo. Mm-mm. Hindi ako makapunta kasi baha. Oo. Gusto ko pumunta niya. Mm. Wala nang problema ron, basta open ka, Oo. laging naka-welcome ang kapanali. Pag free ka, pag di ka Pag free ka, busy. oo, Oo, hindi ka yun. busy. Totoo naman eh. Kasi siya lang naman problema kasi may trabaho siya. Pero Siya lang naman pinoproblema na kaya mapunta dito. hindi, kasi may trabaho ka siya, hindi siya palaging free. Pero pag sabi ko, free naman siya, pag gusto niya pumunta siya. Laging welcome. Oo. Kaya maraming salamat sa team. Oo, salamat Lalo din. kay Kapanali. Oh, ituloy mo na yan kasi alam kong ano, kailangan mo matapos. Hindi, sige, ituloy natin. Hindi, ituloy mo na. Sabihin naman natin yung kasama natin dito sa taas, kung ano ang kanyang pinagkakabalahan. Kasi alam niyo ba si Utol, ito talagang magaling ang pangontrol niya kayo sa tagay. Kasi ilang araw na siyang hindi talaga tumatagay eh. Alam ko na kung bakit. Nang ilang araw kayo hindi tumagay. Kasi alam mo papunta si Kuya Boy ngayon mo ni-reserve, no? Tsaka si Kuya JP dadating bukas. Oo. Siyempre, kailangan na natin magtayo. Oo, totoo yun. Kawawa naman yung atay. Oo, kasi lagi ko pinipigilan si Utol, Tol. Huwag ka na muna tumagay, ha? Kasi, oo nga. Kasi may 3 ka ng anak, kailangan mag-ano tayo, ako may 2. Kaya si Utol talaga nag-ano na yan, nagpipigil na yan sa pag-inom. Pero, natutuwa ako kasi marunong na siya mag-schedule ba ng inom. Kunyari ngayon, mamaya. Na joke lang. Nag-edit ka rin, Tol? Puro nagtatrabaho pala kami ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat din, no? Sige, Tol. Wala tayong trabaho sa labas eh. Wala tayong trabaho sa labas, kaya magdadaldala tayo. Oo. Wala namang bago eh. Wala namang bago. Ayan. At masaya din kasi nga nadagdagan kami ng isa dito kahit medyo perwisyo. Kasi 2 lang kami ni Utol dito ng mga ilang araw at nag-aano lang kami dito, gumagawa-gawa kami ng mga kailangan gawin. Katulad nga ng pang-negosyo, pang-crayfish at kung ano-ano pa. Marami pa kaming trabaho gagawin dito pero sa ngayon nabagyuan at naiintindihan naman ng bawat isa na walang trabaho sa labas. Kaya magdaldala lang tayo dito at naghihintay ang G na mabuksan. Alright. Di maaga pa. For celebration lang kasi meron dumating na matalik na kaibigan natin na kailangan nating i-celebrate. Kumbaga itong araw na ito ay espesyal, hindi lang basta-basta araw ng Biyernes ito. Ito talaga ay sobrang espesyal para sa kaibigan natin si Kuya Boy. Para sa kaibigan natin si Kuya JP. Si Kuya JP. Hindi, may bukas pa eh. May bukas pa. 2 araw ay special eh. Dumating ka, tas Kuya JP. Kumbaga 2 araw tayo inom. Pero napipilitan lang talaga kami. Kung hindi dumating. Joke lang. Di happy lang. Siyempre pag may mga tayo dito, may mga hindi na naman bisita yan eh. Siyempre team Kapanalig na yan. Kumbaga dito na yan eh, di ba? Kumbaga masaya lang talaga pag meron tayong may mga nakakasama ulit ng mga team natin, nakakausap natin at nagbi-blink yung kuryente. Umihina kasi yung power. Pero mas maganda yung ganyan lang blink ng blink kaysa mawala. Okay, binabati ko ang Batilek dahil dyan, ha? Congratulations. Ituloy mo lang yung trabaho. Yan, nakulit lang tayo para may maidagdag lang tayo sa ating update ngayon at yan sa vlog nga natin. Hindi na naman gaano kalakasan ng ulan, hindi katulad kaninang madaling araw na talagang grabe dinig na dinig mo sa bubong. Ngayon parang normal na araw na lang naman at sana maging ganyan na lang na hindi na lumakas pa para din dito at sa ibang lugar na mga masyadong naapektuhan ngayon mga kapanalig, no? Yan.
Alam ko tuwan-tuwa ang mga halaman ngayon. Tuwan-tuwa ang mga nakikita nating mga ano yan, yung mga berde sa paligid dahil kailangan nila yan. So sa tagal na namang umuulan, sobra na yan. Malamang marami na silang na-stock na tubig sa ano nila, sa mga dahon, sa katawan ng ano pinagsasabi ko, may makwento lang, no. Ayan po. So magpapaalam muna ako mga kapanalig. At hintayin nyo na lang po yung aming mga kulitan pa ni Kuya Boy, ni Kautol. At kung ano pa yung mga magagawa namin sa araw ng tag-ulan. May mga tumatakbo na sa utak ko kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero syempre, isa lang nga lang pa rin natin yung kaligtasan natin. Kaya yung iniisip ko medyo challenging, no? So, ayun po. Hintayin nyo na lang. Maraming salamat. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Noy TV.